Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Ayan, March na po at alam niyo naman pa ngayong Marso, ito yung pinaka-iniintay nating buwan dahil marami pong mga pasabog ngayong March ang Kimpaw. Andiyan yung pasabog na announcement and syempre ang magaganap po at mapapanood na pala sa Free TV ang Di Alibay. Anyway, andito na naman nga po akong muli nagbabalik, ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpa. Wala na pong iba ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Kaya naman kung isa ka sa araw-araw nag-aabang at naghahanap ng ayuda, ganap, gustong malaman ng events nila Kim and Paolo, i-click mo na yung subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated ka araw-araw sa mga balita natin tungkol sa Kimpaw. Anyway, bago tayo mag-start ngayong gabi, narito't may ilan po akong comment na napiling basahin bilang pasasalamat sa mga taga-subaybay natin na todo po ang suporta at lagi nakabang sa ating daily updates. So first comment natin ay mula po kay Ma'am Maria Otman. Magandang gabi, Ma'am Maria. Shout out, kamusta po kayo? Hi Gandara, good day. Alam mo, natatawa ako talaga sa ibang mga supporter ng Kimpaw. Kasi masyado silang seloso. Kung alam lang nila, si Paolo, ang dami na niyang nakakissing scene sa mga iba't ibang leading lady niya. At ang iba pa doon ay matindi ang halikan ni Paolo sa leading lady niya. Pero eksena lang yun. Kasi yun ang hinihingi sa script at never naman nagkaroon ng issues na nagkagusto si Paolo sa mga nakahalikan niya, sa mga naging leading lady niya. Noon yon. Ngayon na nga lang nangyari kay Paolo yung issue na halikan na yan. Kung tutuusin, si Sofia ay may anak na at napakaswerte na Sofia sa partner niya. Bukod sa napakagwapo na mabait at mapagmahal na partner at ama sa anak nila. Kahit bata pa ang edad, ay makikita mo na family-oriented siya at napaka-sweetness niya kay Sofia. At bukod doon, sobrang yaman ng pamilya ng partner na Sofia. At accept naman si Sofia ng family ng partner niya. At ang pagkakaalam ko, nag-aantay lang sila ng tamang panahon para sa wedding. Or sa wedding nila. At may mga business din silang dalawa ng partner niya. Ito ang tanong ko sa mga nagsiselos na supporters. Sa palagay ninyo ba, ipagpapalit ni Sophia ang partner niya kay Paolo na masyado kayong nag-iisip ng hindi maganda? Kasi si Paolo ay alam naman ninyo noon pa man ay may background na may pagkababaero, kaya hindi naalisin sa isipan nyo na mawala ng tiwala kay Paolo pagdating sa relasyon. Kasi alam kong mahal na mahal niya si Kim Chiu. Pero syempre, ganun din ako. Mahal na mahal ko si Kim Chiu. Hanggat maaari, ayaw ko rin na masaktan ulit si Kim Chiu pagdating sa pag-ibig. I hope hindi gagawin ni Paolo yon or yan kay Kim. Ang saktan, ang damdamin ni Kim Chiu. So, wala daw ko yung dapat na ipagselos mga kakimpaw. Kasi, hindi naman daw si Sofia, kumbaga, madadala sa eksena o madadala sa tukso, etc. Kasi happy na yung buhay niya as, kumbaga ay okay yung family niya, walang problema, maganda yung kinatatayuan niya ngayon. Kaya don't worry daw. Ano po? So, baka kayo ang wala pong tiwala kay Paolo Avellino ayon kay Ma'am Maria Otman. Kung gano'n, ipagpanalangin na lang, ipasa Diyos na lang na sana nga
huwag tama ang mga bashers. Sana ipatunayan ni Paolo Avellino na tama na pinanindigan at kumapit ang mga fans at naniwala po sa kanya na hindi niya sasaktan si Chinita Princess. Kaya may nagko-comment, Pao, kung hindi mo lang din seseryosohin si Kimi or wala kang bala kay Kim Chu, pakawalan mo na lang or wag magbigay ng maling signal kay Kimi. Para sa ganun, mas madaling tanggapin ng mga fans. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Hilmar Baranda. Shoutout po sa inyo, sabi niya, no si Balasi sa mga bashers ng Kim Pao. Basta ako 100% Kim Pao is real. Oh yes, Madam Hilmar Baranda. No, si Balasi sa mga bashers na yan. Bakit? Sino ba talaga sila para magpa-apekto po tayo? Sino ba sila para mabuwag po nila ang napakalakas po ng Kim Pao? Marami pong nagmamahal kina Kim and Paolo. Marami pong mga Kim Pao fans kaya walang dapat na ikatakot sa mga bashers na yan. Basta panatag lang sa kung ano yung sinishare nila Kim and Paolo. Doon tayo sa mga ayuda nila Kim and Paolo. Doon tayo mag-stick sa anong nakikita natin kina Kim and Paolo. Sabi naman dito ni EA, love you Kim Pao, di alibay ang katotohanan coming soon. Ngayong March and April. Ngayong March and April and May tour events. Congrats Kim Pao. Congrats Di Alibay. More blessings and success. Kim Pao, we're the best. Good luck and God bless. Yes, this year, sunod-sunod, no? January, February, tas ngayong March, tapos sa April at saka si May, ay talagang ang daming ganap nila Kim and Paolo. Sana po sa mga susunod na buwan pa, ayan, maging busy pa ulit ang Kim Pao para sa mga projects na kanilang pagsasamahan pa. Huy! Samantala, dumako naman po tayo at pag-usapan po ang ganap ni Chinita Princess. So, ayan, wala man pong gasinong pictures, videos, or balita. Kung nakauwi na ba si Chinita Princess. Ayan, in short, missing in action man ngayon si Chinita Princess kasi usually pag nakakauwi na po si Kimi, nag-update po yan na meron siyang, ayan, may shoot or nag-gym na siya, nag-workout, ganyan. Pero ngayon wala missing in action si Chinita Princess and tahimik siya. Pero based sa mga kumalat na videos, pictures, ayan, umuwi po agad si Kimi from Cebu. Ayan po yung kanyang larawan sa airport. Anyway, wala nga po si Kimi sa ASAP kanina kaya siguro hinahanap na mga fans si Chinita Princess. Ano nang ganap niya? Ayan, nagpapahinga ba siya? Or mayroon pong secret na ginagawa like rehearsal? O kaya ay meeting, etc. ganyan. Baka may pa-surprise sa Kim Pao. Kasi, usually naman, si Kimi, batak sa trabaho. Pag may, kahit isang oras lang yung libreng oras niya, talagang, ano po yan, for the go po siya hanggat meron siyang gagawin, gagawin po talaga niya, hindi yan magpapahinga. Kahit 1 hour na lang yung maaari po niyang gawing pahinga. Kaya nagtataka yung mga fans na wala po siya sa ASAP, mukhang nakauwi naman na po siya. Ano po, nakauwi naman na siya. So, marahil ay payo di umano ni Paolo Avellino na magpahinga muna si Kimi, ayan, at wag magpahinga. Huwag paghuri ng sarili. Matutong mag-balance sa work, ganyan. Kasi hindi biro kapag katawan mo naman talaga ang inabuso mo. Kilala naman po talaga si Paolo Avellino sa ganyang bagay na talagang importante sa kanya na makapagpahinga. Rest muna, overwork na, ganyan. So, hindi na nga nakatan si Kimi ng PBB kasi hindi kinaya ng sked.
So marahil alam ni Pao na pagod daw si Kimi kaya hindi rin muna pinag-asap. Live po ang asap ata kanina. Hindi na rin tayo nanonood kasi wala naman si Chinita Princess. Pero ayun nga, kung sakaling mang wala talagang ganap si Kimi, magandang balita na nagpahinga po siya para sa mga fans. Ano po? Kasi yan po ang gusto nila para kay Kim. Ang makahinga-hinga sa trabaho, ganyan, o makatulog ng maayos kasi lagi rin nagpupuyat itong si Kim Chu. Basta't kaya po ng katawan niya. Sige, work, pagkakasyahin. So kayo guys, ano po ang palagay ninyo? Bakit wala po si Kimi sa ASAP today? So yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chikas tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palate. God bless mga ka-Kim Pao.